Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Happy New Year! Happy New Year! Ako po si Chiki Holman Yulo and welcome to Rekado! Itong New Year na ito, ano nga ba? Na marami na naman bang mga sinasabi nilang mga ano ba yung pinag-uusapan ng mga tao na panay promises. Yung pa ang gusto natin, maraming promises, bagong taon, panibagong pagkakataon. Yan ang pag-uusapan natin dito po sa Rekado. So I'd like to invite you to join us dito po sa 702 DZAS FEBC Radio AM Band. We are now kasapi ng 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And you can listen to us via internet through febc.ph and Facebook Live dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV sa iba pong bahagi ng mundo dahil mapapakinggan rin nyo tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa atin mga kaibigang overseas Filipino workers. Yung pong mga nasa bandang Europe, bandang Spain. Muy buenas tardes a todos. Me llamo Chiki Holman Yulo y muchísimas gracias y bienvenida a Rekado. Okay. Muchísimas gracias y tanto gusto en conocerle. YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello kaagapay, mga karekado, kamusta na po kayo? Yung pong mga nakatira sa Amerika na nandito at bumalik na ng Pilipinas mulang Hilo, Hawaii. Hello Laila Albulario Delphine. Hi Laila, I will miss you more but I will see you in Bacolod soon. Okay. At diyan ako matitira sa'yo. Okay. Sabi ko sana, sa Bacolod once again. And to all my wonderful sister-in-laws, Felice, Peachy, Sandra, Mylene, also Manang Vic, and Tofi and Sandra, kamusta na kayo? I miss you guys. So once again, Happy New Year mga kaagapay. Ano nga ba ang natutunan natin itong 2023? Ako, marami. Isa sa natutunan ko yung alam mo, we don't need that much to be happy. Hindi kailangan napakaraming gamit mo. Maliit lang. Hindi ko sinasabing mag-minimal ka. Pero pag ikaw ay nag-capsule wardrobe at inisip mo lang yung kailangan, hindi yung pag nag-shooting ka, ibang usapan po yun. Pero yung mga gamit, pwede mong bawasan. Pwede mong itabi na yung mga hindi na pinipilit naman kasi. Dati, size tayo? 6. Ngayon, 2-digit na. So, babalik ka pa ba sa size 6? Di ba, Lourdes? Babalik ka ba sa size 6 o hindi na? Kami, nasa 2-digit. So, minsan kailangan mo na acceptance, no? Okay. Itiklop na ang aking mga damit na size 6. Alright. Ibigay na sa size 6 na tao. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, let's pray. Naway muli tayong mabless sa pagpapalit ng taon. Kaya naman po ngayon, bagong taon, bagong pagkakataon. Paano ba dapat tayo ang pagpaplano sa buhay? Sumagot at mag-send po ng greetings ninyo dito sa ongoing live stream and you wow, love, and share. Don't forget to wow, love, and share. Okay, I will read the greetings. Si Christina Soriano Constantino, Tito Chiki, Happy New Year sa inyo. Nakakamiss po lagi ang programa ninyo. Wow, love, and share. Yan, Tony Rose Garda, hi. Jackie Lublanco, hello there. Carla Martinez, I love you. Thank you sa goodies na pinadala mo sa akin. My gosh, that laing, that hummus, and at saka yung pinadala mo sa akin tabo na browas ba yun? Ano ba tawag doon? Ubus ko. Ako, binigyan ko siguro ng ilang piraso yung asawa ko, pero ako nakaubos nun.
Okay, thank you very much. Kata Inocencio Marlene Suarez, hi. Wendy Villarica, hi there, Wens. Love you guys. At saka syempre si Brother Vince. Vince Santiago, hi there. At si Suzanne, hello Suzanne. Nora Cabantog, kamusta na? Marge Soribio, Happy New Year, Tita Chiki, stay blessed. Rosemary Casoko, Happy New Year, Tita Chiki, sa lahat ng staff ng DZAS. Estela Rason, ako pag Rason, alam mo yan, Pampanga. No, may Kenny Sagolino, Karen Camonta, wow, okay. Listening here from Guagua, Pampanga. Alam mo naman nyo, ang Rasons na ang Rasons na halo-halo. Charo Aspirin, thank you for introducing me to Rasons halo-halo. I think I can eat that every day. Okay. Lucy Tan, kamusta na kayo? Ay, Miss Josie Reyes ng Angono Munisipyo, kamusta po kayo? Lynette Indiano, I'm happy to see you. Happy New Year. Ay, thank you. Okay? At maraming salamat sa nagdadasal sa amin. At yung pong nagdasal sa akin, nung pong hindi maganda yung aking yung aking kalagayan, maraming salamat po, no? At nung ako ay nag-a-allergy ako. Okay, at bronchitis, maraming salamat po sa nagdasal sa akin. Alam mo na kung sino kayo, maraming salamat po. Ang kawikaan ngayon araw ay sa Isaiah 43 verse 19. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay, isang naggaganap na hindi mo pa makikita. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng deserto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Yan ang sa atin sa Isaiah 43 verse 19, ang mga miracles ng Panginoon. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Yan po ay sa Isaiah 43 verse 19. Ang dami-dami natin kailangan pasalamatan sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako na malapit na akong mag 7 years dito po sa atin pong sa DZAS po, sa mga kasama kong staff, lahat ng yung mga guys at yung mga girls, maraming salamat sa tulong ninyong lahat. You know, Happy New Year is a beautiful time of the year because diyan nagkakasama-sama ang mga nagbabalik bayan, ang mga kamag-anak, ang mga apo na umuwi mulang school, mulang abroad. Okay, so ngayon, batiin naman natin ang sa atin pong birthday trivia. Happy birthday to you! Happy birthday, December 26, 1955, Gazini, Cristiana Jordi, Acopiado Ganados, aka Gazini Ganados. Okay. Kilala siya bilang Filipino model at, siyempre, beauty pageant title holder. Miss Philippines, Miss Universe Philippines 2019 at kinatawan ng Pilipinas para sa Miss Universe 2019 at naging top 20 semi-finalist sa competition at nanalo bilang Best Costume Award. Happy birthday to you, Gazini, from Tita Chiki. December 27, Regina Paz Lopez. Kilala po natin si Ma'am Gina Lopez, isang Filipino environmentalist, former secretary of Department of DENR, no? And former chairperson of Pasig River Rehabilitation Commission. Siya po ay anak ng ating pinakamamahal na ABS-CBN Chairman Emeritus na si Eugenio Lopez, si Sir Eugenio Lopez Jr. Happy birthday to you, Miss Gina. We love you and I'm sure you're having a grand time in heaven. Happy birthday, December 28, 2022. Clarita Crisostomo de la Fuente de Guzman. Ay, Claire de la Fuente. Sino nga ba ang tinataguri? Ang gaganda ng mga boses. Ang ganda ng boses ni Claire. Kasama din siya sa Karen Carpenter of the Philippines, Queen of Tagalog Songs, and Jukebox Queen din. Ang kanyang pinasikat na kanta, Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Kinakanta ko yun. Minsan-minsan at nakaw na pag-ibig.
Okay, yan si Claire de la Fuente, the late Claire de la Fuente. I miss you, Claire. Tapos December 27, kasama din natin si Miss happy birthday to my twin classmates, Binky and Pinky Rivera, sa UP, grade school at high school. Happy birthday, twinnies. Ngayon naman, happy birthday, December 30, 1987, Juan Carlos Cuenca. Ay, gwapo itong batang to. Ay, mas gwapo din yung tatay. Okay. AKA Jay Cuenca. Si Jay Cuenca, isang Filipino-American actor and model, unang nakilala po siya sa mga TV commercials. May sabon, may soft drinks, may telecommunication, at sa edad na 11 years old, naging siyang bahagi ng Once Upon a Time. What you don't know is his father is Spanish, okay? Kaya ako alam, nagninong kami sa kasal kami ay magkatabi. Kasal ni bigla ako nag-ising. Best friend ng anak ko. Oo. Kasama yon. Oo, nandoon kami. Okay, Wikoko, si Vlad Wikoko. Hi, Vlad. December 31, happy birthday, 1959. Alfonso Serrano Anido. Alfie Anido, the late Alfie Anido. Isang Filipino actor, taong 1980s, kilala siya as partner ni Miss Tina Bonavi. Isa din siyang fashion and commercial model sa ilalim ng Regal Films o kasama din niya si Gabby Concepcion. Ito yung kagagwapo nilang lahat. Isa kanyang pelikula yung Temptation Island. Okay? Happy birthday also in heaven, Mr. Alfie Anido. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban. Hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisi ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. And we're back. Ako po si Chiki Holman Yulo. Happy New Year to all of you. My heart. Yan, gumagalaw ang heart ko is here beating for you. Bagong taon, panibagong pagkakataon. I'd like to invite you to text us dito po sa DZAS space message and send to 0917-572-1754 at sa Facebook 702 DZAS FEBC Radio. Ang tanong po ay, paano ba dapat ang pagpaplano sa buhay? Napakalaking tanong yon. Sabi ni Beauty Marceliana, sabi niya, "Hi Tita Chiki, siguro po sa pagpaplano sa buhay, dapat isama ang pamilya. Kasi po, mas magiging tagumpay ang plano kapag kasama ang pamilya.
Doon po makikita yung ganda ng isang plano. Totoo yan. Tapos, hi, Max Rosendo. Magandang araw po, Tita Chiki. Magiging matagumpay yung plano sa buhay pag alam mo ang gagawin mong step sa kasalukuyan. Suffer now po. Hindi na baling tinipid, no? Ang sarili ngayon. Huwag lamang na mapabayaan ang future. Sasakit muna ngayon kasi nagsisimula ka mag-save. Pero pagtapos nun, meron ka ng savings. Ngayon lang magtsatsaga ka lang muna. Huwag ka munang mag-designer coffee araw-araw kasi yan ang mahigit 100 piso isang araw. Yung iba nagte-take 2 pa. Pag i-araw-araw mo yan, halimbawa na lang, 100 pesos. Alam naman natin na nasa 160 na ata ngayon. Ano? O lagay mo na lang sa 100 times 30 days. 3,000 yun, isang buwan. Isang taon, 36,000. Yung designer coffee mo na 100 pesos na alam naman natin na nasa 160 na ngayon. Okay? So, dun pa lang, tipid ka na. Okay? Make your own coffee. Okay. Sarah Camacho. Sabi ni Sarah, hi Sarah. Good afternoon, Tita Chiki. Sa pagpaplano sa buhay, hindi lamang dapat po sa future naniniwala ako sa FT, akong every minute and every second plan po palagi para maiwasan ang pagkakamali. Tsaka totoo, Sarah. Dapat isusulat mo. Kasi pag hindi mo isulat, number 1, ako, pag hindi ko po sinulat, dun sa notebook sa tabi ko, huwag papel ha, ang papel na kung lumilipad-lipad yan. Pag notebook, isa lang ang titingnan mo. Pag sinulat mo, maa-account mo kung nasaan ka na. Pag hindi mo sinulat, lalo na yung mahagit ka na 50, iba na po. Hindi mo na matandaan. Okay? Alright. So, Sarah, maraming salamat. Ngayon marami pa tayong tips. Pag-uusapan natin ang bagong taon, mas pinabagong pagkakataon. Dito po sa Tips Part 1 ni Tita Chiki. Mga tips ni Tita Chiki. 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 Sa Tips Part 1 ni Tita Chiki. Hi, Happy New Year, Conrad and Juliful and Dr. Arlene. Hello, Dr. Arlene. Also, Marianne Aseo. Hi, Marianne, kamusta ka na? And how is your husband, Art? Saan siya naka-deploy ngayon? Ate Weng Alcala at ang mga kapatid, si Ate Rowena, kamusta ka na? At saka yung buong pamilya ninyo. Kamusta na kayo? Since day 1, kasama ko kayo. Si Princess Greta, kamusta ka? Naku, ang mga ever since, kasama ko. Lineth Indiano and family, kamusta na kayo? Kamusta ang mga halaman, Lineth? Okay, alam po ninyo, pag bagong taon, sabi niya, ngayon dapat, i-welcome natin ang 2024. Okay, let's all change smoothly para sa ating sarili at sa ating buhay, iwasan ng stress, family na stress sa pamilya, stress sa work, even sa sarili mo. Kaya naman, kasama ito, dito ang nagbibigay at sa ibang tips sa yourwealthymind.com upang magbigay ng tips para sa ating bagong taon at sa panibagong pagkakataon. Alam po ninyo kasi, ang goals o pangarap, una sa lahat, kailangan mo ang goal. Kung wala ka, hindi mo alam kung ano, bakit nga ba nagsisave? Yan ba ay pang bakasyon sa Boracay? Yan ba ay para makabayad sa kuryenteng hindi mo nababayaran? Yan ba ay para sa high school ng mga anak mo? Alamin mo. Okay? Now, kung wala kang natatanging layunin, magiging katulad ka ng isang barko na nawawala sa dagat. Oh my! Para kang iikot-ikot lang na vapor sa dagat, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Excuse me po. Okay. Malamang yung nagtatrabaho para makakain lang, tapos wala kang wala kang go, dapat siguro may 2 other jobs ka. Tulad ng mga nalulunod, nag-aaksaya siya ng lakas para lang lumutang, hindi nalalaman kapag na-focus ang lakas niya para siya ay lumutang ulit. Kasi minsan nakakalimutan natin. Tapos iniisip natin, makarating sa direksyon, sa tabing dagat, ng naglalaman ng kayamanan. Okay. Number 2, wisdom o karunungan.
Kung gusto mong magtayo ng isang mansyon na mag-isa, kailangan mong tutunang magdesisyon sa buhay. Maghalo ng konkreto, maglapag ng hollow blocks, o mag-ukit ng kahoy, mag-ayos ng bakal at marami pang iba. Kapag ayaw mong pag-aralan lahat ng ito, bayaran mo isang construction company, ang kontratista, para magtayo ng mansyon para sa iyo. Ang problema lang, kailangan alam mo kung paano kumita ng marami para mabayaran sila. Kung hindi mo alam kung paano gawin ang mga yon, malabo na makakapagtayo ka ng matibay at matatag na mansyon. Or pag-aralan mo, anong gagawin mo? Pwede yon, no? Pag-aralan mo. Ang prinsipyo ito ay pwedeng gamitin sa ibang bagay. Dapat kasi alamin at pag-aralan. Huwag po kayong papasok sa mga negosyong hindi nyo alam kasi unang-una maloloko ka. At napakagaling ng mga nanloloko. Hindi mo alam na niloloko ka. Paano ko alam? May experience na po ako dyan. Parang ang feeling ko I am a valedictorian na dyan. Marami pong gano'n na nangyari sa buhay ko rin. Okay? So be very wary and be very sure kung sino man. Pwede kunyari kontratista na gumagawa ng bahay mo o mansyon mo o kung ano man. Piliin mo, pag-aralan mo, magtanong ka sa ibang nagawa nila kung happy sila o hindi. Okay? Confidence o lakas ng loob. Minsan sabi nga ng iba, tapangan lang yan. Sinabi ni Horizon Sweat Marden, ang general na nag-iisip ng pagkakatalo o kung mananalo. Ang pag-asam niya sa pagkatalo ay mararamdaman ng kanyang hukbo. Pinahina ang loob nito at simula pa lang. At naging impossible para sa mga tauhan niya na gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Kung inisip mong hindi mo kayang manalo, hindi ka mag-iensayo ng todo, hindi ka rin maglalaro ng seryoso, para bang tournament. Alam mong lalabang ka ng badminton tournament. 7 o'clock, nakatayo ka na sa nandudong ka na sa court, sa badminton court, para manalo. Tapos, siguro mag-iensayo ka ng 2 oras, 3, rest. Kasi mai-injure naman yung kamay mo. Kamukha ko din nun. Okay. Tapos, 3 times a week. Kung everyday, yung sa hapon, 1 oras lang, 2 oras, huwag mong gawin 4 hours. Hindi ka ganon, ha? Kung hindi mo ibibigay ang buo mo at buo mong lakas, malamang tatalunin ka palagi ng iyong taong nagbibigyan ng lahat ng kanyang nakakaya dahil yung tao pong nagbibigay ng all, na laban talaga, nananalo yon. Sila ang palaging nagtatagumpay habang ikaw nananatili ka lang siya sa pinakamababang rangko kung nasa isip mo ay nararapat kang manatili dyan, edi umandar ka, mag-training ka talaga. Nari, gusto mo magaling na singer, mag-voice class, dapat may voice lessons ka. Mag-voice lessons ka, mag-practice ka, i-record mo sarili mo, alamin mo, okay? Tapos pagtsatsagaan mo. Number 4, perseverance or pagtsatsaga. Hindi natin maiiwasan ang pagkabigo. Mapapatid tayo, mapapagod, minsan mapapalya, parang kotse, Hindi natin yun maiiwasan. Ganun pa man, kapag may isang bagay na nararapat nating gawin, edi iayos lang po natin. Hindi yung ayos lang, yung talagang gagawin mo din lang, galingan mo na. Yan ang sabi nila. Kailangan lang nating magpatuloy hanggang gumaling tayo. At magpatuloy hanggang tayo ay maging dalubhasa dito. Kapag alam mong tama ang iyong pinupuntahan, alam mo malamang makakarating ka dyan. Ang pangarap mo, mararating mo. Kailangan mo lang magpatuloy sa paglalakad at huwag susuko. Dapat sa puso mo, alam mo na, I have a God. Yung Panginoon ko, hindi ako pababayaan. Ang Panginoon ko, mas powerful sa kanilang lahat. Hindi ako natatakot kasi ang Panginoon ko, love ako. Okay. Nakikita mo yung gingerbread house ko?
Ayoko pang kainin kasi mag-aagawan na naman kami mamaya niyan eh. Sabi ko ngayon ko nakakainin. Tinititigan ng anak ko, mga anak, pamilya ko kung sino ang kukuha. No. Akin yung chocolates na iba. Hi, baby at Ike Fajardo. Thank you so very much for my beautiful gingerbread house that I love and you sent me every year and everyone as nagpapatayan to get that gingerbread house. Maraming salamat. Okay. Create value. Number 5, create value. Gumawa ka ng mabuti. Lumikha ka ng bagay na gusto o kailangan ng iba't iba na gagantimpala ang kanila ng pera or kabutihan. Kakailanganin mo sa iyo ang para makamit mo ang iyong mga layunin at pangarap. Alam mo, create value. If you know you're good at something, pag-aralan mo na, galingan mo na. Magaling ka mag-host, galingan mo. Pag-aralan mo, practice ka. Practice ka na yung boses mo, hindi tumataas ng magandang tanghali sa inyong lahat. Why? Ibaba mo, ibaba. Okay? Pag-isipan ang kinabukasan. Alam mo ba kung ano ang pagkakatulad ng paggawa ng layunin, goals, paggawa ng produktibong bagay at mabuting paggamit ng oras o pera. Don't waste your time on unnecessary things. Isipin mo, ito ba waste ng time ko o hindi? Kung waste ng time, let it slide. Huwag mo nang pag-abalahan. Sila ba ay madalas na ginagawa para nakakakuha tayo ng mabuting bagay o resulta sa dadating na panahon? Isipin mo ha. Isipin mo ang kinabukasan. May pamilya ka, maliliit pa ang mga anak mo. Minsan kasi hindi nila iniisip na, pala, 8 years old lang yung anak ko. Bago matapos siya ng elementary, high school, college, magbibilang ka pa ng 10 taon bago makagraduate yan. So, pag-igihan mo na ang pagtipid, ha? Alam ko kasi iba, sabi, Chiki, kaligayahan ko lang eh. Magpakain ng lahat. Sabi ko, ikaw yung may sakit, ikaw yung nagpapakain. Bakit? Gusto daw niya happy all. Happy all, bring your baon, bring everybody baon. Hindi ikaw ang toka palagi. Pero yun daw ang kaligayahan niya eh. O di quiet ako, yun yung kausap ko nung, last week. Okay. Alright, number 7, paghawak ng pera. Ano ang nangyayari sa iyo kapag sinayang mo ang lahat ng perang mayroon ka at walang kakwenta-kwentang bagay? Ay, binili po ang pinaka-latest na cellphone. Why? Binili. Sino ba yung last year nag-text sa akin? Kasi ito daw yung minimithi niya. Minimithi niyang rubber shoes na magkaano ang presyo? 8,000 ata. Why? Okay? Bakit mayaman ka? Okay. Kasi hindi ako bibili nun. Namumulubi ka nang nawawalan ka sa buhay at sa bahay mo. Kahit may umaasenso ka, sa kabila ng masamang kalagayan, mas mahirap ang umasenso at magtagumpay kapag natutulog ka sa lansangan at namamatay ka sa dysentery. Kumpara sa kapag nag-aayos ka dyan, ang pinagkakakitahan mo, tipid lang, may ilang milyong ka sa bangko na handang gamitin sa mabubuting negosyo o investment. Ngayon, marami nagsasabi sa akin, doon nag 3 years ang pandemic, doon na namin ginamit yung emergency fund. Ay, oo. Ay, ako din po. So, naiintindihan ko yun. Gagawa ka ulit, magtatrabaho ka ulit. Ganun lang yun. Kailangan mong mag-isip ka ng maninegosyo na mapapagkakitahan na marangal na ginahappy ka sa ginagawa mo. Okay? Kailangan mong matutong mabuting paghawak ng pera. Ito ay huwag kang maniwala sa lahat ng kakalubit sa iyo na dito ka mag-invest. If it is too good to be true, o lalagay ka ngayon, o tapos ito na yung kapalit, lalagay ka ulit, o yung pangatlong lagay mo, believe me, out of coverage area na siya, at the person you're trying to reach is not available, okay? Alam ko yan. So, don't do that to yourself, okay? Isipin mo, hindi lahat ng tao nice. Number 8, integrity o katapatan. Hi, Joey and Lydia Tan. I miss you guys. Hi, Mimi Radovan and family. Hi, Enzo. It's Tita Chiki. Magsikap ka
ng maayos. Gumawa ka ng mabuti, tumulong ka sa iba habang ikaw ay nagpupunyagi patungo sa iyong pangarap. Ang mahaba at mahirap na paglalakbay patungo sa tagumpay ay mas mabuti kaysa sa mabilisang landas patungo sa kapahamakan. Okay? We will be right back with so much more, lalo po yung ating stories for the heart. Matutuwa kayo right after these words. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Bagong taon. For sure, walang pinagkaiba to noon. Stress na naman ang dulot nito. Marami na namang frustrations. Pagod ka na ba? Motibasyon ang kailangan mo. Mahirap umasa kung hindi ka sasampa sa panibagong pananampalataya na makakaya mo ang lahat sa tulong ng Diyos. Manghihina pero huwag kang hihinto. Mapapagod pero may panibagong lakas kung ikaw ay aasa sa Panginoon. Okay, thank you. Ganto ba dapat mag-smile? Ang tawa. Yan, ganyan nga pare. Mapagpalang taon po, hatid ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Stories for the heart. Welcome to Stories for the Heart. Ito po ang portion na kinagigiliwan ng lahat kasi nga naman nakakataba sa puso yung mga kwento ng ating mga karekado at mga kabayan natin. Okay, 6 na magkakaibigang babae nagtapos ng kolehiyo ng may karangalan. Tinatawag natin silang bestie, best friends, tropa, barkada, at kahit ano pa man, sila ang ating mga kaibigan na magkakasama sa lahat ng bagay. Yan ang 6. My gosh, napawaw naman ako. Yan ang 6 na magkakaibigan na mula sa lalawigan ng Abra at nagtapos sa kolehiyo bilang magna cum laude at cum laude sa Divine Word College in Benguet. Sina Clarissa Villarreal, Erica Leisa sa kanilang bilang isang magna cum laude at si Crisia Camille Buenafe, Jedi Dian Coloma, Glenn Balneg, Mary Lou Diana Ciares, na nagtapos naman bilang cum laude sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management and Operations Management. God bless you. Ayon sa magkakaibigan, hindi nila planong mangyari na matatapos sa kolehiyo na sabay-sabay sila. Nagkataon lang talagang naturally. Sabi nga nila, magkakabarkada sila. Di sabay-sabay silang nag-aaral. Okay? So, dagdag pa nila, hindi nila iniwan ang bawat isa sa pag-aaral at pagkakaroon sila ng rules bilang magkakaibigan na huwag hayaan ang kanilang pag-aaral. Hindi rin sila makapaniwala sa nangyari dahil sabay-sabay silang nagtapos at hindi nag-iwanan. Nagbabalak din silang magtutropa na kumuha ng masteral degree sa isang eskwelahan habang nagtatrabaho. Kaagapay, nakakapasayang pagmasdan ang mga magkakaibigan na nagtutulungan at nagsusuportahan
sa bawat isa, sa bawat sa kanila, ang mga magkakaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. At yan po ang ating stories for the heart. Stories for the heart. Sabi nga po nila, family does not necessarily have to be blood relations. It's somebody who's there to be with you. Hawakan ang kamay mo habang ikaw ay medical check-up, no? Hinihintay mo yung results ng test. Andyan sa tabi mo, hindi gumagalaw. Katabi mo lang, pero pinagdarasal ka. Yan ang family. Hindi kailangan dugo yan. Na proud naman uli ako doon sa mga pangalan ng mga bata. Teka, uulitin ko yung pangalan dahil ang galing nila. Clarissa Villarreal, Erica Leisa, at ang kanilang barkad, si nagmagna cum laude at si Krisha Camille Buenafe, Jedi Dayan Coloma, Glenn Balneg, at Marilu Dina Ciares, ang nagtapos na bilang cum laude sa kursong Bachelor of Science in Administration, Major in Financial Management sa Operations Management. Okay? Congratulations to you girls. Ay, Abra, Baguio makes you proud. Na proud ako. Just agninag. Bagong taon, panibagong pagkakataon. Sabi nga nila, text us sa DZAS space message and send to 0917-572-1754. That's sa Facebook po. 702 DZAS FEBC Radio. Paano ba dapat magplano sa buhay? Sabi ni Bel Tanyag, hello po Tita Chiki. Siguro po ang gusto kong baguhin sa sarili ko, yung mahilig po ako mag-solve ng problema ng ibang tao. Ahahay! Okay. Yeah, Bel, why? Okay. Habang yung sa akin ay napapabayaan ko. Hindi ko po alam kung bakit gusto ko pong makatulong sa ibang tao. At ako naman po, ay ayokong tinutulungan ako. Alam mo, Bel, it's okay to ask for help. Ako nung nangailangan ako, there was a time, nangailangan ako. Iba naman kasi klaseng tulong, iba-iba, no? For prayers, for whatever man, no? Ano ba ang finances, prayers, moral support, iba-iba yan. Pero, pag humingi ka ng saklolo, o may information kang kailangan, help, sino ba ang nakakaalam ng ganito, help. Alam mo, pag humingi ka ng tulong, may tutulong sa'yo, Bel. Pero, tanggapin mo. Say thank you ka, ha? Thank you ka lang, okay? Huwag kang tulong ng tulong, nakalimutan mo minsan sarili mo. Minsan, unahin mo din sarili mo, ha? Okay. Maki Sales, hi po Tita Chiki. Gusto ko po siguro magkaroon ng tiwala sa sarili. Dahil nagsasayang po ako ng opportunity na ilang beses ko pang pinakawalan dahil sa hiya. Now po, I'm trying to conquer my fear one by one. Maki, go lang ng go. Kung hindi ka nakuha dyan sa next. Pero pag-aralan mo, pag-interview portion ka, pag-aralan mo kung paano pag-question and answer sa interview. Marami dyan pwede kang kunan. Okay? Tandaan mo, mas malaki ang Panginoon mo na nasa puso mo kaysa sa lahat ng yan. Dapat i-etch mo sa mind mo yan. Hindi ka pababayaan ni God. Maki, ang dami ko na rin dinaanan sa buhay, sa edad kong to. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Okay? Ako magsasabi sa'yo. Rodrigo Roses, to be honest po Tita Chiki, I have problem sa sarili ko, lalo na po doon sa pagiging hindi organized sa sarili. I feel so empty at walang direction sa buhay. Feeling ko po kasi na-spoil ko
Na-spoil po ako sa buhay ko. At the age of 30, ngayon pa lang po ako nag-iipon dahil nawalan po ako ng salitang you only live once. Naniwala ka sa YOLO? Bakit ka naniwala sa YOLO? You only live once. Or, pag you only live once, iba din yun. You are the only one who will take care of yourself pag gutom ka na. Tandaan mo, pag wala ka ng tirahan, pag hindi na cute yung nakukyutan yung kamag-anak mo, hindi ka na YOLO, hindi ka na, pabigat ka na. Okay, Rodrigo? It's never too late. Start ka ngayon. Now is good. Now is good. Now is good. Start ka, okay? Ay nako, ngayon naman po, pag-usapan natin ang tips part 2 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Dito po sa tips part 2 ni Tita Chiki, pinag-uusapan natin yung question and answer. Yung iba po na kayo po ang nagtatanong sa akin. Yung iba po, tinatago nila, pinapatago ang pangalan nila na shy sila. Yung iba naman, sabihin ang pangalan. Okay, eto na. Let's start. Magsalo-salo po tayo sa question sa akin. Okay. Good afternoon po, Tita Chiki. Sa inyo po bang palagay, Tita Chiki, dapat po ba akong kumuha ng credit card? Kung alam ko po sa sarili kong impulsive buyer ako, ano po ba ang advantage nito at disadvantage? Achilles Samor Ramos. Achilles, ilang taong ka na? Hindi mo naman sinabi Hindi mo din in-include kung may trabaho ka, may negosyo ka. Ako, huwag kang kumuha ng credit card. Mababaon ka. Like everyone else. Mababaon ka. Tapos sinabi mo, impulsive buyer ka. Ang feel mo, marami kang pera, buy. Kung anong meron ka, yun lang. Minsan kasi, I think there was a time na namibigay sila ng credit cards. Titingnan ng mukha mo sa Facebook. Pagkatapos, pag alam niya, berkada kang gano'n, pera ka ng credit card, ikaw naman si gago. Okay, sorry. Ikaw naman si, okay, accept. Bili ng kung ano-ano. Alam mo, pag hindi mo mabayaran, andyan na ang collection office. Or ewan ko kung anong gagawin. Ang advantage ng credit card, magagamit mo yan pag nasa abroad ka o kasi yung ibang tao na ayaw na nung gusto nila card, no? Yun ang advantage. Yun lang. Huwag kang mag-credit card. Kung ano ang kaya ng cash mo, yun lang ang bilhin mo. Huwag kang magpantasya na bibilin mo ang buong furniture kabuhayan showcase. No, mahirapan ka magbayad. Kung wala kang regular income sa business, regular income sa trabaho, regular na dumarating na other passive incomes, wag. Pag emergency, pwede. Pero ikaw, wag ka kumuha. Wag kang kukuha. Aawayin kita. Okay. Wag na, isipin ko lang yung disadvantage ng credit card. Maraming disadvantage. Mababaong ka. Di mo alam paano bumangon. Okay? Number 2, Michael Napoles. Hi, Michael. Hi, Tita Chiki. Isa po boarder. Isa po akong boarder sa boarding house dito sa Ermita, Manila. Ngayon ko pa lang kasi yung ka-share po ay 2 beses ko na po sinalo. Ano ba to? Ngayon po kasi, yung ka-share ko ay 2 beses ko na sinalo. Paano ko po ba masisingil sa utang niya? 3,000 pesos din po kasi yon. Michael? Ano ba, Michael? Pag ikaw nagsalo, alam mo hindi na yan babalik. Isalo mo ng 1 month kung talagang trusted mo. Pero alam mo mangyayari, pag ikaw ay naningil, ikaw pa yung masama. It's either sabihin mo sa kanya, ikaw naman ang nangangailangan. Sana, ibalik niya sa'yo yun. Laging magtatabi ka ng rental para hindi ka magipit. Okay? Sabi mo sa kanya, ngayon ka nangangailangan. Wala nang libre sa panahon ngayon. Ngayon mo na kailangan at wala akong ipapambayad sa renta. Ikwento mo na rin yun dun sa may-ari ng bed spacer mo. Pero sasabihin niya, sa inyong usapan niya, wala naman ako dyan eh. True.
Pero at least alam niya yung nangyayari, naghahanap ng tagasalo palagi itong guy para either siya ay ma-kick out na or ikaw ang aalis dyan. Or kick out na siya or hindi na siya kukunin ulit. Or alam na, okay, meron ng precedent. Alright? So, yun. Lawrence, arrogante. Hi, Tita Chiki, isa po akong newly graduate at nagtatrabaho po ako yan sa isang marketing company. Ako lamang po ang bago sa kumpanya na napuntahan ko. Inaamin ko pong medyo nape-pressure ako sa work dahil baguhan pa ako. Ask ko lang po how I can conquer this fear. Lawrence, listen ha, hindi ito lahat itatype sa computer. Minsan yung old-fashioned notebook works. Organize yourself at work. Ilista mo lahat ng gagawin mo sa working hours. Ano ba expected sa'yo? 1 to 5? 1 to 10? Araw-araw. Tapos, make sure that na natatapos ang work files mo para hindi ka nape-pressure kapag ipinapatawag ka pa ng boss mo. Kunyari, ang expected tayo 1 to 5. O, edi 1 to 5. Huwag mo munang gawin yung 6 to 10 kung hindi naman expected sa'yo now na. Okay? Minsan kasi may friend ako, ginagawa niya 1 to 20. Adi tambakan pa siya ng sangkatudak. Hindi na makatulog yung pobre. Okay? So, tinanong lang ano ang pinaka-main job mo sa araw na yon, ano yung pinaka-what you expect from me, hindi yun. Minsan kasama dyan yung tagagawa ka ng kape. Hindi yan job description mo, pero kasi ikaw ang pinakabago, minsan ginagawa yan. Okay? Minsan. I hope that works. Maika Hernandez. Hi, Tita Chiki. 10 years na po ako sa company ko. Sa company na mismo po, sa sarili ko, pressure na po akong, dahil pakiramdam ko po hindi na ako nag-i-enjoy. Wala naman promotion at all. Dapat na po ba akong mag-resign? Andali, makinig ka sa akin. Maika, huwag ka magre-resign nang wala kang plan B na naghihintay sa'yo. Not unless nakaipon ka na ng mga pang-6 na buwan, nung sweldo mo, na emergency fund mo yun. Okay? Ganito. You can ask your supervisor or manager about this concern para ma-address mo. Tanong mo lang, Ma'am Ana, handa na po ako. Ma'am, 10 years na po ako sa company. Gusto ko lang po paalam sa inyo kasi baka nakalimutan nyo, 10 years na po tayo dito. Gusto ko lang po malaman kung meron po kayong additional duties na ibibigay sa akin para makatulong pa po ako. I am ready na po to accept more duties and responsibilities. In a nutshell, sinasabi mo, kaya mo ng next step, pero hindi diretsahan. Tingnan mo, pag sinabi niyang ang next na position, position niya, ay hindi ka wala na. Mag-apply ka na sa silently sa ibang mga korporasyon. At pag mo sisiraan yung company, pag mo sisiraan, sabihin mo lang, I've been with the company for 10 years, and they have we have both gone a different direction. Huwag mong sabihin, kasi wala naman akong patutunguhan. Dahil yung susunod na posisyon, yung boss ko, wag mong sisiraan, wag. Okay? We have gone different directions and I'm looking to work. As you can see, I have done this. Isipin mo yung ginawa mo sa kumpanya na kumita ang kumpanya because of you. Kumita at nakatipid ang kumpanya because of you. Yun ang gustong marinig ng susunod na kumpanya para kukunin ka. Okay? At lumapit ka sa ibang department. Minsan naglalakad ka sa ibang department. Meron ba 10 years na ako dun sa amin? Wala naman opening. Just in case meron ba kayo dito to exercise your skills para mas effective worker ako. Minsan nakikita mo, meron pala sa marketing o meron pala sila sa sales position na open. Alamin mo para hindi ka na maglipat. Ayan na. Ngayon, parang mag-grow ka, pwede kang kumuha ng masters. Mag-save ka, parang master's degree ka. Mas malaki ang iyong bentaha sa transaksyon, sa negotiation. Mas malaki ang laban mo. Okay? These are things that you could do. Pero wag kang maninira doon sa kabila kahit na ano ang diferensya nila. Alright. Number 5, Princess de la Cruz. Hi, Princess. Good afternoon mga karikado. Hi, Tita Chiki. Sa inyo po bang palagay, Tita Chiki, as an OFW, dapat ko po bang konsintihin lahat ng pinabibili ng relatives ko? Every Christmas season, kahit po noon, ay hindi nila ako kinukonsider na pinsan.
noon, dahil mahirap po kami, looking for your best advice. Nako, parang pinawisan ako sa tanong mo yan. Nainis ako. Okay. Princess, nagbablat ako ng aking muka. Princess, naiinis ako sa kanila. Okay. Number 1, doon ka ba pinatira noon? Pinakain ka ba nila at inaruga? May malaki ka bang utang na loob? Pag sinabi mong yes, then padala mo ng regalo. 1 little thing each. Kung hindi, sabi mo hindi ka pinapansin dahil akala poor kayo. Yun pala eh. Reassess yourself, ha? Reassess yourself, your problem regarding your relatives. Alamin mo kung bakit ayaw mo o gusto mo sila. Kung ako sa'yo, huwag ka magpadala. Kung magpadala ka isang generic gift, 2 pakete ng candies. Tapos yun, magti-trick or treat sila. Yun na. Hindi yung bibigyan mo si ate ng si kuya ng t-shirt, 6 na bagong Adidas na ganyan, si ganon. Hindi. Okay? Make sure na kapag assess mo na, alamin mo na kung ano ang tama at mali, naway makapatawad ka sa kanila for, forgiveness for them. Pero you know what? You don't have to. Sabi ko siya, bigyan mo ng 2 pack ng mga, wag naman yung matutunaw, na chocolates, yun na. Yun na. For everybody yun. Hindi isa-isa kada kamag-anak, ha? Kapag na-assess mo na, talk to your family first. Kung mapipilitan ka, huwag na. Baka mamaya maisumbat pa sa'yo yan. I always think mas masarap ang pagbibigay pag nasa puso mo ay yung mga mahal mong tao, ha? Okay. I hope in one way or the other, nakatulong ako sa question and answer kay Tita Chiki, ha? Maraming salamat sa inyo. Alam nyo nga, pag ako nagbigay ng advice, diretso, ha? Hindi ako mag-iikot-ikot. Kasi kung gusto mong ikot-ikot, wag ako ang tanungin mo. Kasi ako sasabihin ko, talaga, minsan kasi ang tao nag-a-ask ng ganyan. Pero talaga may decision na kayo. So I hope in one way or the other, nakatulong ako, ha? Kung ano man ang nasa isip po ninyo. At this time, please allow me to pray for you because it is my privilege to be able to pray for you, ha? Let's all bow our heads and pray kasi ang ganda ng taong ito. Our Heavenly Father, we thank you that we are able to talk to you at any time and at any place na andyan nakakausap ka namin. We want to thank you for all the blessings that you give us every day, for your protection of each and every member ng pamilya natin, especially now na nag-uuso na naman ang COVID, ang trangkaso at ang lahat ng allergies. Lord, inilalapit po namin sa iyo ang mga pamilya at mga tahanan na patuloy na kayo ang maging sentro ng buhay nila. Bawat po na nakakaranas ng lungkot, bighati, tulungan po ninyong makabangon sila araw-araw. Sometimes, Lord, we pray for strength because we actually need it the most. Not just for our relatives, but for us. Ipakita niyo po ang kadakilaan niyo sa aming buhay. Embrace them, Lord. Yung po nahihirapan ngayon at may sakit, yakapin po ninyo sila. Yung po mga nakalaman na meron silang mga sakit ngayon, ayun na po ang bahala sa kanila, Panginoon. I also like to say, please pray for Clara Ganson at Malu Unson habang sila ay masama ang karamdaman, pero bigyan po niyo sila ng healing, Panginoon. Kasi we ask for healing and comfort for them and for those who are sick, Panginoon. Nakakaranas po yung iba ng health issues, mental health issues, sa pagtatanong sa kanilang pag-iisip kung kaya pa ba nila. I shall pray, Lord, na sa bawat silent battles nila ay makilala nila ikaw na Diyos na katuparan at kalasana sa mundo na puno ng ingay, Panginoon. Magkaroon ng kalinawan ang bawat isa. Give them clarity of mind, peace and strength, Panginoon, na kung ano man ang dinadaanan nila, kaya nila ito. At para makaisip din sila ng ideas, lahat kami ng extra income, Panginoon. At same time, we pray that you provide our needs for the transmitter project na ilalagay po ninyo, transmitter project, yung ibibigay pong love offering sa 702 DZAS. We pray, God, na
bigyan po kayo ng atin na taong willing to donate po para sa aming himpilang. We lift up to you everything. You are the one who knows what's best for us. Panginoon, turuan mo po kaming i-celebrate ang mga buhay namin. In the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. At dito na po nagtatapos ang aming programang Rekado every Saturday po, 4 o'clock to 5 o'clock, magkakasama tayo. Tapos sana po nasiyahan kayo sa aming programa. Inaanyayahan po namin na patuloy kayo makinig. O yung production team namin nakagagawa po nila Nate Nathaniel Peralta, Reggie Villena, Benjo Morano, and JB Tabwa. JB, how are ya? RTV staff. Oh, kamusta ka na, JB? Na-miss mo na ba ako, ang Tita Chiki? RTV staff Eileen Valdez, Wen Balatucan, Raymond Rico Paner, Angelica Calayang, and Lourdes. Welcome to the family. To our writer, Brian De La Cruz. Hi, Bri. And kisses to Mami Imelda. Thank you rin po sa station manager namin, Ma'am Jo Cabrera Alabastro. To the big bosses of FEBC. Tapos ako po si Chiki Holman Yulo para Rekado. Dito po sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Celebrate life instead of counting what you don't have. Count what you have. Kikilabot na ka magreklamo. God is so good that He can embrace us all and He can be tiny enough to go inside your hearts. Okay? Mahal po kayong lahat. God bless you. Have a great week ahead of you. Happy New Year! Uy, mag-ingat ha, yung mga paputok na yan. Happy New Year! Yung kamay hindi cute pag nasa emergency ka. Happy New Year! God bless you. I miss you guys. Bye! Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.